Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Jet. At sa episode na to, susubukan naman natin ang BYD E-MAX 7 Superior Captain. Ano parts, ready ka na ba? Parahatin naman eh, tara na! Ang makina nito ay full electric. Gamit nito ang permanent magnet synchronous motor. May motor power ito na 204 PS at may motor torque naman na 310 Nm. Gamit din ito ang BYD Blade battery na may capacity na 71.8 kWh. Ang driving range nito ay 530 km. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Medyo kakaiba tong kotse na to kasi ito yung unang-una sa Pilipinas na MPV na full electric. So nakakagulat, di ba? Meron na palang electric ngayon na 7-seater or 6-seater sa case na to. Ang styling nito sa harap, simple, minimalist pero halata mong di tinipid. May ADAS system cameras for 360, maganda yung projector headlights, may functional vents dito sa harap. Sa sides naman ang itsura niya, pang family van talaga. So kung napapansin nyo, no, maiksi lang yung hood niya. Ang laki ng space para sa tao, ito. Tapos ang lalaki ng salamin. Pero alam nyo kung ano mas maganda dyan? Siyempre alam ko, dapat may Ceramax Nano Ceramic Tint ka. May privacy, 99% heat rejection, and 12 years warranty ka pa. Galing talaga sumingit ni Jet, no? Meron pa rin tong roof rails, power yung side mirrors, tas meron din siyang dikita ng NFC. So kung wala sa'yo yung susi, pwede kang gumamit ng card dyan, mabubuksan mo yung sasakyan. Yung susi din, pagdala mo, pipindutin man lang yung pintuan, tas makakapasok ka na kahit hindi mo na siya i-unlock. Ang size ng gulong, 225/55 R17. Dito naman tayo sa likod, may kita natin na simple lang din ang styling ng BYD E-MAX 7. Hinati-hati din yung taillight sa likod, may camera, may parking sensors, and power tailgate. Dito naman sa loob, makakapaglagay ka pa rin naman ng gamit pagka nakaangat tong third row. Pero mga backpack lang siguro. Kung maleta, hindi na siya kakasya. Dito rin nakalagay yung charger. So type 2 na to, plus meron ding V2L function to. Kaya ibig sabihin, meron din to nung plug na ilalagay mo sa sasakyan. Tapos pwede kang magsaksak ng mga gamit doon na pwede mong gamitin dito sa labas. Kung kailangan mo naman ng more space, pwede mong itupi itong third row seat. So 50-50 siya. Pag tupi mo, flat na flat naman yung sahig. At saka ang dali lang niyang ibukas. Kasi isang hila lang siya, matutupi na siya kaagad ng flat. Dito nga pala sa third row seats, meron tayong aircon vent, meron tayong airbag, may cup holder, and may speakers. Ang height ko 5'9", pero tignan mo, ang laki pa ng space. Tapos yung upuan na sa second row, sagad to adjustment at patalikod. So ang space ng tuhod ko from the second row is 1 finger gap lang. Nagkasya sa likod si Jet, 5'9". Ako naman, 5'8 dito. Pero yung space ko sa ulo, mga 5 daliri. Yung tuhod ko, isang fist, kasyang-kasya pa. Kumpleto rin dito ng tech ha, kasi meron siyang panoramic roof. Merong mga aircon vent sa gilid. May ilaw din magkabilang side. Merong seat back pockets. May compartment sa pintuan. Ang upuan nito, dahil ito nga yung superior na captain, so 2 captains share nandito. Pero dun sa standard, bali 3 yung makakaupo dito. Pero depende na sa inyo yan kung ano ba gusto nyo. Kung mas maluwag ba o 3 yung makakasakay. Meron din ditong switch para sa fan speed. Merong Type A tsaka Type C na USB. May compartment dun sa gitna. Tsaka meron din ditong mga armrest. Feel na feel ko yung luwag dito sa loob, no? Kasi kung nakikita nyo naman, medyo malapad kaming dalawa ni Jet eh. Pero ang laki ng space namin dito sa gitna, oh. So talagang maluwag dito para sa MPV. Tapos yung interior din niya, medyo ano siya, simple pero social kasi may mga soft touch materials. Tapos ang gusto ko dito, parang may pattern pa dito na parang wood pattern pero hindi siya actually wood, parang woven something. Basta tingnan nyo nalang itsura. Maganda siyang tingnan. May mga piano black finish din dito. Ang manibela naman, leather wrapped siya. Sa left side, meron siyang pindutan para sa adaptive cruise control. Oh, meron tong adaptive cruise control. Sa right side naman, meron controls para sa infotainment system at saka sa instrument cluster. Ang instrument cluster naman, dahil nga electric to, no, wala tayong tachometer. So ang makikita mo dito, meron siyang kilowatt na power naman. So hindi yung 1,000, 2,000, 3,000, di ba? Ito first, so 20, 40, 60, tapos yung bandang ilalim niya may charge. So ibig sabihin yan, nagcha-charge yan kasi pagka nagre-regenerative braking siya.
Tapos meron ding speedometer, tsaka may screen din sa gitna na pwede mong palit-palitan kung ano yung nakasulat doon. Dito naman tayo sa infotainment system. So meron ditong trademark ni BYD na 12.8 rotating screen with Apple CarPlay at Android Auto. Pagdating naman sa aircon vent, meron siya tagkabila na pwede mo isara at meron sa gitna na dalawa na pwede mo ring isara. Pumunta naman tayo dito sa center console, no? Dalawang lalagyanan ng cellphone, yan na yung isa, may wireless charging. Sa shifting naman, sobrang simple, straightforward, parking, reverse, neutral at drive lang. So pagka nakadrive ka, tumigil ka at gusto mo mag-park, pinutin mo lang yung parking, automatic na rin siyang mag-handbrake. May dalawang cup holder, maliit na lagayan. Dito naman sa armrest, may compartment din dito na may lighter socket, Type C, Type A, at may saksakan pa ng micro SD card. Idadagdag ko lang, no, yung center armrest kasi ang lambot din, no, kasi leather wrap din siya. Tapos yung controls ng aircon, nasa screen lang siya, so permanent siya na nasa screen sa ilalim. So kung maghahanap ka ng controls, no, madali lang siyang hanapin kasi nga, hindi naman siya nag-iiba-iba, nandun lang. Kumbaga parts nandyan naman, naka-indicate naman kung ano yung controls. So may controls line ng fan, na may arrow magkabila, na naka-indicate kung 2, 1, or 3. Then meron naman yung direction ng vents kung mayroon papunta sa paa, papunta sa harap. Tapos meron din ditong yung para air cycle at saka kukuha siya ng ng angin sa labas. Sa labas. Sa paligid dun ng shifter, no, meron din ditong power ng infotainment system. Pwede mong i-off yung parking sensors. Meron din ditong auto hold function. May kuryente. Ano tong kuryente? Pero ano tong larger tsaka standard? Hindi ko alam ano yun. Ang tanong dito, Pars, sino yung larger tsaka yung standard? Mamaya subukan natin yan kung ano mangyayari. Kasi bago lang din sa akin yung larger tsaka standard na yan, no? Basta alam ko, ako, larger ba ako? Pwede siguro pareho tayo larger. Anyway, yun yan, no? May mga pindutan pa dito sa kabilang side naman. Ito yung mode naman. So, meron siya ng eco, normal, tsaka sport mode. Tapos, meron din siyang pindutan ng aircon pa. So, meron ditong fan speed din, tsaka defogger to, di ba? Parang defogger siguro to parts. Hindi, okay lang yun. Ayun. Ayun, umiilaw siya. So, yun. Ay, hindi, parts sa aircon yan. So, lalabas dito. Oo, yan. So, defogger. Hindi. May time kasi parts na pagka nagmamaneho ka malamig sa labas, mag-fog yung screen, yung mo, ito yung para mawala yung fog sa windshield. So, defogger nga. Oo, parang ganun. Defogger nga siya. Sa harap. Okay. So, dito naman sa taas, meron tayong controls ng panoramic roof, may map light, reading light, and para makontrol natin yung sunshade. Yun, no? Pang social talaga to, Oo. Ang nagustuhan ko rito, parts, yung sunshade niya, yung sun moonroof niya is buo. Oo, walang hati. Walang hati, oo. At meron din tayong lalagyan ng shade dito. Comedy yun, So, basically kasi, pag tinignan mo talaga siya, parang functional na pampamilyang sasakyan talaga sa labas, saka sa loob. Pero ngayon, kamusta kaya itong maneho? Try na natin. Tara! At ibang araw na ngayon mga katandem kasi kasama natin si Jet kanina pero inabot kasi kami ng ulan so maingay na, tapos dumilim na, tapos gumabi na so hindi na namin natuloy. Puno tayo ngayon, 6. So ako, si Elaine, si Cass, hi Cass. Hello. Tapos si Kali, naka-child seat, tapos si Misol, tsaka si Agi. Hindi nyo alang nakikita, sayang yung mga fans ni Agi, hindi siya makikita. Kaway ka nga Agi. Ayun. Ayun. O yan ha. So, yan yung kasama namin nung nagbagyo. O ayun, hanapin nyo na lang. So okay din naman dahil nga ngayon gamit natin na loaded tayo. So ganito kasi, yung feeling ko kasi nito kahapon, maganda yung steering, malambot, komportable. Pero yung suspension kasi nito kahapon, nung ako lang mag-isa yung nakasakay, medyo medyo tumatalbog siya ng konti. Pero kumbaga, maka-long distance naman ako, okay naman siya, okay lang. Pero ngayon kasing puno kami, 6 kami, ang ganda ng suspension niya, komportable. Ang taas kasi ng torque nito. Tapos electric pa, kaya ibig sabihin nun, instantaneous din yung torque. So pag tapak mo, ramdam mo kaagad. Doon ako natuwa kasi kahapon isa lang ako, matulin to kahit eco mode. Ngayon naka-eco mode pa rin ako pero ang tulin pa rin niya kahit puno kami. So hindi mo ramdam yung weight ng mga pasahero mo sa lakas ng engine niya, ng electric motor niya, hindi gasoline engine kasi nga electric vehicle to. Yung tunog ng radyo nito, okay siya. Konting lang sana may bayo kasi kung gusto mo ng mga pang party na music, yun nga, kulang siya ng konti sa bayo. Pero maganda naman yung tunog niya.
Ayan, ang ganda na suspension, no? Medyo kasi mababa yung bagsakan nung dun. Hindi kasi pantay yung kalsada. Pero ang ganda ng bagsak niya, ang ganda ng suspension, lalo na pagka-anim kayong kagaya namin ngayon. So ibig lang niyan sabihin, no, mga katandem, magandang gamitin to kung lagi kayong maraming sasakay. Kasi nga, katulad ngayon, puno kami, mas gumanda yung suspension niya. Tsaka hindi nga inyong yung weight. Kasi pagka kunwari, yung ordinary na mga internal combustion engine kasi, mentras bumibigat ka, ramdam mo rin na bumabagal yung acceleration, ramdam mo sa manibela na parang mabigat na siyang dalhin. Pero dito kasi puno kami, pero yun nga hindi ramdam ng makina yung bigat, hindi ramdam ng steering yung mabigat. Wala lang. Tsaka yung preno, yun yung importante ha. Yung preno nito kahapon, malakas. Pero ngayon puno kami, ganun pa rin, caring niya yung bigat namin. Yung aircon nito napakalamig din. At ang maganda, merong controls dito sa second row seats. Pwede mong lakasan, hinaan, at pwede mong patayin yung mga aircon dun sa likod pag walang nakasakay. Kas, how about your favorite feature there at the back? Aircon, diba? So it's working properly? Is it cold? At saka ang maganda pala dito, naka-captain seats kasi pareho yung nasa second row seats. So si Cass, meron siyang sarili niya talagang upuan. Tapos yung kay Kali naman na naka-child seat, naka-solo rin siya. Tapos may mga armrest na, syempre for extra stability nung child seat niya, mas secure din para sa mga bata. Ang maganda rin, no, kahit kasi ito nga, 6 tayong nakasakay ngayon, meron pa rin cargo space sa likod. So ito kasing si Cass, kita naman sa damit niya, meron siyang badminton training mamaya. Tapos dala pa ni RM yung mga gamit niya. Tapos may dala pa rin kaming gamit ni Kali. So medyo marami kaming bag ngayon, pero nagkasya dun sa likod, pati yung mga raketa. Basta yung mga backpack lang, kahit puno to ng tao, kasyang-kasya dun sa likod kasi may space naman. Wag lang yung kunwari yung maleta, kunwari 7 kayo tapos may maleta pa kayo, wag lang ganun. Pero meron pang mga space dito sa gitna na pwede nyo ring lagyan. O kasi di ba walang upuan sa gitna Kasya yung isang maleta na small dito sa gitna. So sa transmission niya, wala naman talagang walang shifting kasi nga lang to, dedicated hybrid transmission. So isa lang yun. Kaya ang feeling niya naman, pag tinadyakan mo, isang tuloy-tuloy na CVT lang na walang droning na tunog. Kasi walang tunog talaga siya. Isang tuloy-tuloy lang na power, ganun lang siya. Napakatahimik ngayon kasi papunta tayo ng Amadeo. Paahon yung mga kalsada na to. Naka-eco mode pa rin ako. Yung tapa ko, wala lang, ayos pa rin. Tapos kung lalakasan ko yung tapa ko, lakasan natin. Nga. Eco mode pa rin yan. So, malakas talaga yung hatak niya. Pero dahil nga may mga ibang modes to, i-try na rin natin. Ito, normal. Ayan, mas ramdam yung power. Mas ramdam. Paunahin na lang natin yung track. Tapos tatadyakan ko ulit. Malakas. Most probably ako hanggang normal lang siguro yung gagamitin ko kasi ang tulin Pero try natin yung sport. Tapos tatadyakan ko ulit. Mas mabilis yung bound Oo. Pero hindi, okay na tayo sa Actually, happy na nga ako kanina sa Eco. Eco na nga lang natin kahit paahon Eco. Plus dahil nga electric vehicle to, may talaga siya, regenerative braking. So nakikita ko dyan, pag hindi ako nagsisilinyador, tapos binabayaan ko lang siyang umabante, medyo may pigil siya, pero ayun nagcha-charge siya. Maganda rin yung infotainment screen nito, kasi meron siyang wireless na Android Auto and Apple CarPlay. Hindi ako nahirapan mag-connect kasi i-on mo lang actually yung Bluetooth, i-pair mo lang sa kanya, tapos ready to go ka na. Konting pindot lang yun. Nakakabilib din na may rotating screen to, Ito yung signature ng BYD. So lahat ng screen ng lahat ng sasakyan nila nagro-rotate. Pero magandang feature lang kasi syempre, wow, 'di ba? Parang isang pindot mo, tatayo yung screen. Ito nga lang yung yung katanungan ko rin yung standard tsaka larger. Sorry, hindi ko pa rin alam kung para saan yung standard tsaka larger. So, ganito mga katandem, kung meron man sa inyong nakakaalam kung ano tong standard tsaka larger, sige nga, comment mo sa baba. Try natin si Maring Google. Sige nga, pero standard tsaka larger. Kasi usually pag kami standard tsaka larger, yun yung baterya, diba? Pero pag kinlik mo, mag-iiba yung baterya, nagiging larger. Ay parang regenerative braking. Naramdaman ko na. Okay, so ito palang nasa left side na to, regenerative braking, kaya pala standard tsaka larger. Kasi
standard lang yung regenerative braking. Ibig sabihin, no, medyo konti lang yung pagpreno mo. Pag larger naman, mas ramdam mong pinipigil yung sasakyan, no, mas malakas yung engine braking. Mas malakas yung regenerative braking. So, yun pala yun. Okay. So, pagka sinabi mong larger, mas maganda yan pagka mga pababa. Pababa, oo. Ang BYD E-MAX 7 Standard ay nagkakahalaga ng 1,498,000 pesos. Ang Superior Captain naman ay 1,748,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa BYD Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Ang bad para sa akin dito, nung naghanap kayo ng 7-seater, 6-seater nga lang kasi itong top of the line variant nila. Pero kung kailangan mo nga yung 7-seater, yung lower variant yon. Pero para sa akin, mas gusto ko yung 6-seater. Mas maluwag. Tsaka kasi iba pag naka-captain seats eh. Nung napansin ko, pag nagmamaneho ka kasi nito, yung A-pillars niya, medyo mataba yung A-pillars. Pero may butas naman kasi siya sa ilalim, kaya parang kita mo pa rin naman kahit medyo mataba siya. Pero yun lang, napansin ko lang nung una. Isa pang bad para sa akin, no? Sana yung radyo nito may konting bayo siya. Unang good, yung size kasi nito, no, parang medyo mas malaki siya ng konti sa mga MPV na size. So, very good yun kasi yung space sa labas, nagta-translate din siya sa space dito sa loob. So, maluwag talaga sa loob. Sa akin naman, gusto ko tong sasakyan na to kasi perfect siyang mom car. Lalo na ngayon na meron kaming school age at saka meron din kaming papunta ng toddler. So, bagay na bagay siya. Marami kaming mailalagay, madaling pumasok at saka parang ang ganda niyang panghatid sa school. Okay na okay din sa akin yung makina nito kasi nga napakalakas niya, pero at the same time kahit napakalakas niyang humatak, kuryente lang kasi yung gamit, kaya matipid pa rin sa kuryente. Good din sa akin yung standard tsaka larger na regenerative braking nito kasi dito sa Cavite may mga part ng Cavite na matataas, so pagka mga pababa kami at saka medyo matarik na yun, di larger natin yan. Gustong gusto ko rin dito, no, yung range kasi di ba usually ang mga electric vehicles, mga 300, 400. Pero ito kasi, no, yung entry level nito, 420 kilometers yung pwede mong biyahihin. Sobrang layo na nun. Yung probinsya nga namin, 200 kilometers lang eh. Itong top of the line pa, 530 kilometers. Kung susumahin mo yung 530 kilometers, makakapunta na ako from Cavite to Nueva Ecija. May panlibot pa ako doon at makakabalik ulit ako ng Cavite. Pagsaktuhan yun pero kung kunwari gusto mong safe ka, pumunta ka lang ng Cabanatuan tapos bumalik ka dito, yun may sobra ka na nun, or pagpunta mo ng Cabanatuan, isaksak mo na lang to sa bahay para may additional na charge ka pa. At saka kung kunyari dito nyo lang or malapit lang sa bahay nyo mo gagamitin, tuwing kailan ka lang magcha-charge nun? Oo, 530, Diyos ko layo nun. So para lang may mga idea kayo, no, yun kasing Manila to sa amin sa General Trias, depende kasi sa Manila, pero tansya ko mga sa 45 to 55 kilometers, mga ganyan. Imagine mo yun, ilang Manila na namin yung 530. Hindi, sabi mo na sa 50. 50. So sa 50, mga hindi. Papunta, di ba? Tama, 10. Yung 55 ba na yun, balikan? 50, balikan. Minsan niya 45 Pagka mamuwa lang tayo, 30, ano lang yun, mahigit. Di mga 10. Mga 10 Manila namin, 10 Manila to Cavite. So, ibig sabihin, lampas isang linggo, pwede mong gamitin tong sasakyan kahit ang biyahe mo Manila-Cavite or Manila-Bulacan. Hindi yung mga malalapit or Manila-Laguna. Di ba? Layo nun. Kahit mabilis tong sasakyan na to, hindi rin siya maingay. So, kahit na itulin nyo pa yan, ihataw nyo yan, wala kayong ingay na maririnig. Kaya for sure, yung mga kasama nyo, makakatulog yan. Isang very good pa dito, no? Meron siyang adaptive cruise control. Ang verdict ko dito, kung naghanap kayo ng family car na electric vehicle, na gusto nyo malayo yung mararating, may tulin, perfecto para sa inyo. Actually, wala silang choice. Kasi ito lang naman yung nag-iisang MPV na electric sa Pilipinas. So, walang kalaban. Pero kung ako naman, same din naman, yung tulin kasi plus yung tipid, at saka yung range nito, OA na yung range nito, yung 530.
sobra-sobra na yun para sa usual drive ng mga Pilipino. At saka iba talaga pag electric, yung tahimik, comfort. Yan, kung yun yung hanap mo, test drive mo na to. BYD E-MAX 7. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! Yun nga pala, dagdag ko lang. Yung ano nga pala nito, malambot yung suspension. Pero dahil nga malambot yung suspension, no, yung body roll niya, ramdam mo rin kahit konting yan. Yan. Ayan. Okay lang. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Ile.